I got this parang ang lakas na ulan. Settling in, settling down. Fresh and it smells super duper good. Oh my god. Falling in love, not falling out. I keep on falling in. Each of us both done in a crown. A crown, a crown, a crown. A king and a queen royally bound. Hi guys, welcome back to another weekly vlog. Today is a Monday and I'm starting a whole new vlog while I'm here in the Philippines. Kasi yung last vlog ko is US vlog and then Japan. Tapos aalis ulit ako next week. Although hindi ako sure if i-vlog ko yun. Baka reels ang gawin ko for that. I'm gonna go to Taiwan. I think pag lumabas tong video na to, nasa Taiwan ako. But anyway, ang dami kasi nagme-message na namimiss daw yung vlogs dito sa Pilipinas. Kahit tinatamad ako pero laban. Iba-vlog ko tong isang whole week na nandito kami sa Pilipinas. Dahil nasa Japan si Atake. Kami nasa... Pero tayo sila pagdating ko. Tapos kami ay nasa Batangas. Doon kami binagyo. Tapos finally, lumuwas kami kahapon and I'm back here in Manila for this whole week. Wala naman masyadong ganap, like puro work and pag-dispatch ng mga pasabay. Dumating na yun yung US pasabay, so we're dispatching yung Japan pasabay ni Atake at saka yung sea cargo ko. Dumating siya bago bumagyo. Pero hindi ko pa siya nasasort. Anyway, I'm here at SM today. Ano ba errands ko today? After US ko pa gustong magpagupit, kaso wala akong time. So finally today magpapagupit ako. And then, ano bang gagawin ko? Just come along kasi hindi ko maalala kung anong gagawin ko dahil kausap ko si Atake. Nagde-dispatch nga kami. So yeah, welcome to another weekly vlog here in Manila. Let's go. Finally have a haircut. Tanghali na. Gusto ko sana ako yung first client open para maaga ako matapos. 12 o'clock na. Sinagasikaso nga ako ng pasabay. Something kinda crazy. Call me, baby. I think you to call me, baby. I'm looking, but if you want to, we could. How about you? I just finished the salon. Now I'm gonna have my eyebrows waxed. Dito lang sa katabi. Okay, I'm done. Now I'm just ordering food. It's already 2:30 and wala pa kaming kinakain today. So we'll just buy our lunch and merienda all together. We're at Wang Fu. Call me, baby. I know it's kinda crazy, but if you're down for me, let's. I am finally done. Grabe, 3 o'clock na. Medyo matagal yung food. Kaya hinapo na ako. Wala pa kaming kinakain today, so sumasakit na yung ulo ko. But here is my haircut. Same lang as last 3 months ago. Pinachop ko lang ulit. So sobrang nagustuhan ko tong haircut na to. Pinakagupit ko yun bago kami mag-Sikihor. Tapos mag-States ako, diba? Gusto ko ulit magpa-trim bago mag-States kasi 6 weeks, so hahaba siya. So para the whole time na nagpipicture ako sa US, maiksi yung hair ko. Kaso wala akong time, hindi ako nakapagpagupit. Tapos sabi ko, pag uwi ko from States, gusto ko magpagupit para for Japan, short hair ako. Hindi na ako nakapagpagupit. Ang haba na agad ng binawas. Ang haba na pala ng inihaba. Tapos, ang brassy na pala nung color. Kasi diba beach ako ng beach. Sikihor, nag-Hawaii. Tapos parang nag-dive pa ata kami noon before ako mag-US. Mas ang dami kong exposure sa sun at saka salt water. Kaya ang weird na pala na itsura. Ngayon ko lang ulit na-appreciate ang ganda nung bagong or fresh colored hair ko. By the way, ang like ko pinapagawa is may package sila dito. For the longest time, I think for the past 5 years na, yun lang yung pinapagawa ko dito. Yung package ng keratin treatment, hair color, and haircut. Tony and Jackie Salon dito sa SM Sukat. And yung stylist ko right now, si Miss Chenny. Chenny ba pangalan? Chenny. Kasi yung dati kong stylist for 3 years, wala na siya, nag-abroad na. So, yun na, si Miss Chenny na ata. Chenny nga ba? Basta Che. So, siya na yung gumagawa sa akin. So, there. In case you're gonna ask, my hair color, it is dark ash brown level 8. Parang toned down, ganon, kineso. Sabihin nyo na lang, ganon. Or ipakita nyo na lang yung hair color ko, malalaman na nila yun. So, yeah. Let's go home. At ako'y gutom na. And then we have to do a lot of things. Pack some stuff when we get home.
My favorite tinapay. Hi sa kumare na biglang laging lumulusot sa likod ng mga tinapay pag bumibili ako doon. Pero first time ko ito try itong mga to. Parang natakam ako eh. And then, our favorite from Bang Fu. This string beans. Itong isda na to. Salted egg. Prawns. And dim sum. Let's eat. Nakaka-excite kumain. This afternoon, all I'm gonna do is this one. Grabe yung bahay namin, nakakaawan. Ito yung mga galing sa Japan na pinamili ng kapatid ko. Pasabay niya. Pero, dito ko i-dispatch from dito sa Manila para mas mura yung shipping. At saka para mapagsama ko yung ibang... Dumating kasi yung boxes ko from US. Ayan. Dumating yun last week pa. Pero syempre wala akong time. Hindi ko iniintindi. So, hindi ko yun na-announce sa dumating. Kasi ang ETA naman is November. Today is just October 28. So, maaga siya dumating. Kaya gusto ko sana papaship ko na agad before mag-November. Parang hindi na ako mag-a-announce. Surprise na lang. That's why I always ask for full payment pag umu-order. Para as soon as dumating dito sa bahay ko, tapos available ako, mag-dispatch ko na. Like, hindi ko na kailangan mag-text isa-isa kung maniningil pa ako, hingi pa ako ng shipping, tapos mag-check pa ako kung ano, ubus oras talaga. So, I always require full payment para pagdating, sort lang, dispatch na. Dahil unang-una, wala akong pwesto. Walang mapwestuhan dito, kaya gusto ko, hindi na sila tatagal dito, like, maipadala ko na agad. Kaya, ayun, ngayon, ang target ko na goal is ma-dispatch ito. Well, nabook na to ni Mac kanina. So, tomorrow, mapipick up na yan. So, kailangan ko na siyang tapusin na i-pack. Kasi, sinort niya nung nasa Lipa kami, isa-isa, tapos pinackage na niya kasi it's his pasabay nga, technically. But then, I have to put it in the go-go bag. Tapos ngayon, may dalawa akong big orders dun sa US pasabay. Itong isang kitchen showcase ng Le Creuset at saka itong pan. Ang goal ko is move ko na yun sila today or grab. Para tapos na sila, tapos na to tomorrow. And then tomorrow, sisimulan ko na yung mga US. Hindi na ako nag-a-announce, basta gusto ko masusurprise na lang kayo na dumating na, ganyan. Mas nakaka-happy kasi yun, yung parang, yay, a package that I'm not expecting. So, buti na lang maaga siyang dumating. Dahil pa Taiwan nga ako next week, gusto ko ma-dispose lahat to bago kami mag-Taiwan. Hindi naman ako papasabay, I think, sa Taiwan. Kasi ano yun eh, it's my very first out of the country brand trip. It's a paid work trip. Kasi it's an invite by Taiwan Tourism. So, technically, meron kaming itinerary for Taiwan. So, walang pasabay na magaganap. Tsaka usually naman kaya ako nagpapasabay din kasi pag umaalis kami, ang goal ko is mag-shopping for myself and kumita. Para hindi palabas lahat ng pera. Yun naman yung goal ko lagi. Alam nyo na yan kung dati na kayong follower. But since libre naman itong trip na to, baka hindi ako makashopping kasi nga parang mga may everyday excursions din. Baka walang pasabay. Pero just in case, di ko pigilan ng self ko at nagka-chance ako magpasabay para at least hindi sila maglabo-labo dito dahil matatambakan na talaga ako. So that is what I am doing right now. As you can see, ang bahay namin, tingnan nyo naman. PR package. Ito yung mga makeups from the US. More kalats, PR. I mean, paano pa makaka-relax sa bahay na to? Diyos ko, hindi ko na alam. Si Don the Builder ay naglalaba din kanina pa. Wala nang umalis ako. Plus ngayon may kinakalikot na naman siya sa sasakyan. This week lang kami ulit makakatambay dito sa bahay namin ng matagal. Kasi ever since dumating ako from the US, tuloy-tuloy ang ganaps. So yun lang. We'll see if I can still update you later or tomorrow na. But that's the ganap today. I love my hair. Do you love it? Because I love it. Wow. It's gonna play out the same. Better than yesterday. Love more today. Good morning, guys. So, next day already. Na ako natapos mag-ayos kagabi, pero natapos ko naman lahat. Tapos, natapos din i-book ng brother ko yung mga first shipping. We're just gonna wait for it to be picked up today by GoGo Express. I have a meeting for my Taiwan trip. So, may briefing at 2 o'clock. And then, wait lang, naihina ako. Guys, I forgot na nagbablog ako. Nawala na naman sa isip ko. Anyway, it's already 1:30. Yung huli kong vlog. Naghihilamos ako. After that, we just went straight to fixing yung aming mga
for pick up. Kasi sobrang dami nun. As in, 96 parcels. Buti na lang maagang dumating yung kuya go-go. Kaya, we had a lot of time. After that, we had lunch. And then, nag-accounting ako for this pasabay with my brother. Tapos after, decorated our Crocs. Diba, galing ako sa Croctoberfest. And we had 2 pairs. So, this is one that I got. Noong nasa Boracay kami, gustong-gusto ko na tong green na to. Pero hindi ko siya napansin. So, ang kinuha ko nung time na yon is brown tsaka isa ata kay Don tsaka isa sa kapatid ko. Pero gustong-gusto ko to. So, nung pagdating ko pa lang doon, nakita ko yung green. I already knew I wanted this one. I also wanted the ballerina sana. Kaso, binigay ko na lang yung kay Don yung isa. This is what he got. Na-decorate na din niya ng kanyang mga gibbets. Sobrang cute nito. Minimal lang. Tapos ito, napanalunan ko. I'm so lucky kasi I got this sa parang gumball machine. Free pair, random pair. Hindi ka pwedeng pumili. So parang dudukot lang sila. Naka-seal siya. So wala kang choice. Pero I was so lucky kasi size ko yung nabunot nila. Size women's 8. So, yay! And then, dito ko na dinagdad yung mga... Actually, si Don ang nag-decorate nito. Dito na niya parang beach kind of vibe. Dito na niya nilagay yung mga abubot. And then the other gibbets para sa mga pamangkin ko. Yung iba, sinandi doon sa mga friends niya. Tinatanong ko yung kapatid ko kaso ayaw na niya. So yeah, that's what we did. And then now, I'm getting ready. Mag-antay lang ako. There's 15 more minutes. I have a briefing at 2 o'clock with Taiwan Tourism for our upcoming Taiwan trip. So, yun lang. Nag-update lang ako kasi nakalimutan ko na naman kayo. Don't keep me waiting, yeah. Am I the one you're dreaming of? Every day I'm thinking of you. Oh, you. Oh, yeah, yeah. Oh. Got me feeling lucky. Come my way, you lovely. Oh, I've been waiting for you for a while. I've been waiting for you. Oh, sa talikod ko, time check, it's now 8 o'clock. And I'm finished for all of my tasks today. Yay, natapos ko na. Alam mo, kanina muntik na akong sumuko kasi pagod na ako. Hindi naman required na matapos ko agad lahat yan. Pero gusto ko kasing i-surprise yung mga kumares. Gusto ko matanggap nila earlier than expected. Kasi ang ETA is November. So, I'm excited na randomly lang nilang ma-receive yan. Ako kasi personally, I like yung ganong feeling. Biglang dumadating yung order ko kahit di ko pa ina-expect. So, yeah, pinit kong tapusin because I really wanna dispatch all of this before mag-undas break. And it's just Tuesday. So, if I pick up to tomorrow, oh shit, maabutan ata. Pero I think at least yung mga Luzon at saka Manila, definitely matatanggap to bago mag-undas break. Oh, sa talikod ko. Finally, tomorrow, bubuk ako ng massage. Noong isang araw ko pa gusto mag-book ng massage, kaso gusto ko tapusin muna lahat ng mga masakit sa katawan na task ko bago ako mag-book ng massage. Also, finally, tomorrow, I can go back and focus on being a content creator kasi ang dami kong pending na drafts at saka videos na kailangan i-submit, mga script na kailangan kong i-submit also and everything. E nahihirapan ako maging creative kapag may pending na mga ganitong task kasi yung utak ko, yun yung iniisip. Tapos ang kalat ng bahay. So, pag nawala lahat ng mga to, then I think and I hope na magkaroon ulit ako ng mga creative juices. Tapos sana din may tennis ako bukas. Dapat kasi today, usually Tuesday ako nagte-tennis. Pero wala si coach. So, nag-hope ako na may slot kami tomorrow morning. So, I'll end the vlog today. See you tomorrow because magpapahinga na me. Ayoko nang intindihin tong camera. See you tomorrow! Sometimes you're physically bound down, but mentally gone 10 years ahead. You dream of something you don't really want, and when you return, everyone has moved on. Follow tradition, you do this and that. Good morning, guys. Today is a Wednesday. Today's agenda is be a content creator. May tennis dapat ako ngayon pero wala kaming court. Pero baka mamayang gabi meron kaming laro-laruan with yung friends ni Don. If may makuha ang court, sana. Walang coach but with them lang. Makikilaro lang ako. But this morning, I'm just gonna film contents. And hintayin lang namin yung ano pa lang. Pag-pick up ng last two. I'm so happy. Uubos na. Makakapagligpit na rin. Pagka na-pick up to,
mga US pa sa Vice. Then, makiklear na ng konti and makakapag-ligpit-ligpit na rin. Ito naman wala na tong laman eh. Kaso, aalis kasi ulit kami. So, hindi na para itago. Ito yung binili kong bagong set nung nasa US ako. So, we're gonna change our utensils. Ito, maganda din tong quality na to eh. Binili ko dyan sa All Home. Pero, itong mga yun, yung mga cutesy-cutesy. Binili namin kasi. Saan nga ba natin binili yan? Hong Kong. Parang mini so daiso kind. Kaso, nagtutuklap na to. So, let go na. And then ito, it's so pretty. Ganda. Ayun lang. May laundry pala. Pero konti lang to. Kailangan ko tong maligpit kaagad bago dumating yung madami. Kasi nagpa-laundry na kami. Hindi na kaya. So, yung totoong mga laundry namin, napakadami. Pag dumating yun. At least, di ko natutupian. Ibabalik ko lang. So, kailangan maklear ko yun para hindi sila magsama-sama all together. So, that is the agenda. I'll just make coffee. Hot coffee for DTB. And my beautiful iced coffee. Finally! Our living room and garage is free of galats. Yung mga box na yung laman. Yun si Kuya Gogo. Pick up na. Yes! Makakahinga na tayo ng paluwag! Time check, it's now 2 o'clock. And mag-shower na tayo kasi I have a scheduled massage later. Finally! First time ko yung iwawash tong hair ko after kung magpa-salon. So, I'm so excited. I'm so happy with my hair. Anyway, I always get a lot of messages asking what treatment I do with my hair care routine. Like ko namang sinishare. I think I shared this already from one of my vlogs way back na ito talaga yung ginagamit ko na home keratin treatment. Every 3 months, I go to the salon if kaya ko. Kung pina-follow niyo ako sa Instagram, nakita niyo yung post ko na yun. I get haircut, color refresh, at saka keratin treatment. But it just doesn't stop there. At home, I also do keratin treatments. And I have been using this Cream Silk na daily treatment, keratin damage repair. Ilang beses ko na ito napakita sa vlog. Hindi ko alam kung pangalawa or pangatlong tub ko na to, but as you can see, paubos na rin siya. And I have a kaabang na stock pag naubos to. Alam nyo guys, my hair is one of my biggest insecurity. As you all know, parang mga 211 pieces lang to. So, if I get compliments sa hair ko, sobrang happy ko. Kasi isa siya sa part ng katawan ko na talagang kinaka-insecure ko. So, I get very, very happy and excited kapag I get compliments sa hair ko. For context, I do have really fine and bagsak na hair, pero wala siyang buhay kung hindi ko e-effortan. Bagsak lang talaga siya, flat and limp kung hindi ako gagamit ng mga certain products like this. Kaya I really like using this one twice or 3 times a week. By the way guys, I still use conditioner daily. Tapos ito, mga 2 to 3 times a week. Hindi siya kapalit ng conditioner. It's an added or extra treatment nga na you can do at home para maalagaan and ma-maintain nyo na damage-free yung hair nyo. Hindi naman ako palaging nagsistyle ng hair, but I do get exposed a lot in salt water, sun. Tapos, I also use blow dryer. Sometimes, if masipag ako, I also use hot tools. And lalo pa kapag gagayang sa shoot ko, kasi nga ang konti niya. The hairstylist always puts a lot of products, teases my hair so much. Kaya super duper damage siya. Pagkatapos talaga ng shoot, ito talaga yung ginagamit ko. Binababad ko talaga yung hair para malabanan yung damages na nagawa sa hair ko during the shoot. I really, really love this one. I have actually tried other home keratin treatments na mas affordable or mas cheaper, like this one. Actually, ang dami pa nga niya kasi hindi ko nga naubos because parang mga 1 or 2 lang yung nabawas ko. Kasi hindi ako masyadong natuwa sa kanya. Parang regular conditioner lang siya. Ang naaalala kong effect niya sa akin is after kong mag-blow dry, may volume yung hair ko pero parang buhaghag. Hindi siya yung may volume na bagsak. Basta, parang siyang buhaghag na I need to put a hair oil pa to make it look like luscious na ganito. But as you can see, kapag itong Cream Silk Keratin treatment ang gamit ko, look how luscious my hair is. How beautiful. Ayan, ganyan siya. Effortless.
Kaya I don't think I have ever had super intensely damaged hair for the past 2 or 3 years. Kahit na lagi ako nagpapasalon at saka nagsistyle ng hair. Just because I have been using this one religiously. I think simula pandemic. So, sa mga nagtatanong, sana mapanood nyo tong vlog na to. Gamit na yun kayo ng cream silk. Let me know if this one will also change your hair game. Like mine. It's already 3 o'clock. And I just have 1 or 2 na trabaho na kailangan pang gawin. Tapos massage time na later. Nanghihinayang tuloy ako magpamassage kasi ang ganda ng buhok. Kasi mamaya oily na ulit ang hair ko. Kahapon kasi hindi ako nag-shampoo dahil nga second day ko from the salon. So I really want to wash my hair na today dahil ang oily na niya. Daming kuda. Tignan niyo yung desk ko. Tignan niyo kung gaano kakalat. Paano ako magtatrabaho? Kakalat, gabi. Nagkasabay-sabay yung tambak ko dito ng mga gamit. Kapag dumadating ako galing sa US, tambak dito. Tignan niyo ha. Teka, papakita ko sa inyo. Hindi ako nagjo-joke. I think simula nung nanggaling ako ng US, hindi pa ako umuupo dito. So, let me show you. Ito, dala-dala to ng kapatid ko nung nag-Japan siya. Sinoli niya. So, tinambak ko dyan. Itong binili ko nung nasa Japan din ako. Tapos, ito naman mga resibo nung umuwi ako from Japan. This one is just a pouch that I removed from my bag. O yan, galing Japan. Yung aming mga boarding pass. So, ito yata yung lalagyan ko ng mga ganaps when we were in Japan. Mga bills. Pero bayad naman na tong mga to. Oh my God, look at this. At least ito naka-envelope lahat. Mga resibo ng shopping from Japan. Sis, ito. I think galing din to sa isang envelope pero tinanggal ko kasi nga nagpunta akong Japan. These are all of the recibos from the shopping. From the US shopping. Napakadami. Just me, yung Marimar. Shopping. And then, tingnan mo naman ang kalendaryo ko. Giba-giba na. So, ito, binili ko din sa Japan. May planner. Mga passports namin, hindi ko na tinago. Sinuksok ko na lang dito because aalis ulit kami sa isang araw. Electric fan na dala ko sa Ilocos. Power bank. And then, itong mga to ay pinagbibili ko rin sa Japan. Uy, Diyos ko po. Lahat. Okay. Stuff that I got from Japan. Ika muna dito pa na yung isa kong cellphone. Tagal ko nang hinahanap. May clip from Hawaii. May basura. Coin. What is this? So, PR package. Di-unti na natin nakikita ang aking desk. Bago kong nail file from nung nag-grocery kami. Tissue. Oh my God. I want to share you another thing. Pinabili ko to sa kapatid ko sa Japan. This one, nakita ko to, nandito na kami sa Pilipinas. Palagi nga akong may issue sa throat ko. Hindi ko alam dahil siguro ang daldal ko. Pero nag-start to last year, tas never na siyang nawala. Parang lagi may nakabarado na something. Kaya kapag napapagod yung kataong lupa ko, ang lala, inuubo ako kaagad. Kasi on a regular day, parang may something talaga dun. I don't know if this is TMI, pero hindi ako marunong magluwa ng phlegm. Bata pa lang ako. Like, hindi ko alam kung ako lang ba yun. Pag naubo ako, di ba medyo lalabas? Pero andun lang siya. Pag itatry ko idura, hindi ko alam paano tanggalin dun sa part na yun. Tinuturuan ako ng daddy ko tsaka ni dun. Pero hindi talaga. Pag ipipilit ko, masusuka ako. So, parang may issue ako. Hindi ko alam kung alam niyo yun. I-comment niyo dahil hirap na ako as a vlogger na madaldal. Kinakahirap ko talaga to sa sitwasyon sa buhay. Anyway, I saw this sa TikTok. Sakto nung dumating kami ng Japan, medyo may ubo-ubo nga ako nun. Pero late ko na siya nakita. Nandito na kami sa Pilipinas. So, when I saw it, sunod-sunod bigla nagpakita siya sa feed ko. Kaya sabi ko sa kapatid ko, hanapin niya. Nakita naman niya sa mga suking pharmacy na malapit doon. 2 flavors to. Mas masarap yung isa. Parang peach. Pero nasa bag ko at ang dami ko pinabili. Nagpa-hoard ako. Isang ganito ay may... Medyo madami din naman yung laman. Pero ganyan siya. Ang galing kasi nung explanation din dito sa likod. Parang saktong-saktong explanation nung nararamdaman ko. Na, minsan kasi wala naman akong ginagawa. Kung natutulog ako or wala akong ginagawa, hindi ako nagsalita. Biglang parang may kikiliti sa lalamunan ko. Tapos mauubo ko ng mauubo na nakakaiyak na ubo. Kasi ang kate-kate, ganon yung nangyayari sa throat ko na hindi ko ma-explain. So, ganon yung naka-explain din dito na if you feel that, this one will actually moisturize your throat. O, diba? Hindi lang face ang mino-moisturize. Throat, moisturize mo. Ang galing niya kasi nung tinry ko, ganon na nga talaga. So, nasa sachet siyang ganyan. Tapos, ang laman niya is, mapapakita ko ba sa inyo? Nakikita nyo? Para siyang nerds na micro nerds. Tapos, tataktak mo lang siya sa may throat mo. It really feels so good. So, pagka lumapat na siya sa laway mo, magiging para siyang liquid na makapal. Parang plema din.
Sorry. Pero ganun. Tapos lulunukin mo. Pag nilunok mo, parang hinahagod niya yung throat mo and instant relief ang nararamdaman. So, ang saya ko na na-discover ko to. I think talagang pinakita sa akin ng algorithm kasi hirap na talaga ako. Ay, ito pala yung pangalan. Meron naman palang English. Ryukakusan Direct. Screenshot nyo kung gusto nyo. Ewan ko kung meron sa Donkey, pero sa mga pharmacy nabili ng brother ko. Masarap naman to, parang menthol, pero sobrang sarap ng color pink. Nasaan na ba yun? Basta ang dami kong, nasa bag ko kasi yun eh. Ang dami kong pinabili, grabe, kasi I'm sure magagamit ko to ng sobra-sobra and I feel like I should always have this na in my life. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo kasi it's really helpful for me. Ito naman, nandito sa tabi ng bed ko kasi nga minsan, madaling araw, bigla na lang may kikilitin ng lalamunan ko. Kaya itataktak ko lang na ganun. Okay na. Kasi isa nasa bag ko. So yun lang, gusto ko lang i-share. O, tapos, clear na yung ano ko, desk ko. Ito ba yung mga gadgets ko? Ayusin ko lang din. Clear na yung desk, pero nilipat lang. Sige na nga, magliligpit muna ako at magtatrabaho. Good morning, guys. Well, good afternoon. It's already 12:15 and it's the next day. Today is the last day of the month. October 31 na. Ang bilis ng panahon. This morning, nagligpit ako sa taas. Sobrang dami ko na palang PR packages na naipon. So, in-unbox ko sila lahat today. So, thank you so much to all of the brands that are sending me stuff. At niligpit ko na sila. So, medyo nabawasan na yung ligpitin sa taas. And then, bardagulan with my siblings. At saka, FaceTime with my mom and yung mga family ko sa New Zealand. So, yun lang. Parang naubos na yung oras ko this morning with that. Now, lunchtime na. Hindi ko alam kung anong plano. Dapat, alis kami ni dun para mag-lunch out. Para makapag-shoot ako ng isang outfit. Kasi may kailangan ako ng mga outfits i-shoot. Kaso, natamad akong maligo bago magte-tennis din kasi kami. Ayan, kaya ako nakapang-tennis. So, di ba sabi ko sa inyo, mag-tennis dapat kami kahapon with his friends. Pero, sabi nila ngayon na lang daw. So, ang sabi niya doon, kain kami, and then tennis. So, sabi ko, oh, sige, sakto, pwede ako mag-picture. Kaso, tinatamad na ako mag-ayos, tapos mag-pang tennis. So, huwag na. Dadalhin ko na lang sa Taiwan yung mga kailangan kong picturean. Kaya ko rin sana gustong picturean para hindi ko na dadalhin sa Taiwan. Pero naisip ko, mukhang bagay naman siyang mga outfit sa Taiwan. So, doon na lang. So, yun lang naman yung naging ganap. Update ko lang kayo. I'm just waiting for DTVs outside. Nagkakalipot ng sasakyan. Tapos, 2 o'clock yung laro daw namin. 12:20. So, I hope pagkatapos niya kakain namin. Kasi gutom na ako. And at least, naging konti na lang yung kalat. I'm so happy. Unti-unti na silang nauubos. Ito yung 2PN ko. Again, wala namang laman yun. Tapos, yung laundry na kukunin namin later. Itong hagdanan, unti-unti na yan siyang nagkakabuhay. This one, kay MM to eh, so dadalhin ko yan tomorrow. Tapos wala na. Ay, meron pa palang konti. This one is another PR from Atake Clothing, pero video ang gagawin ko dyan, kaya hindi ko siya sinama sa pag-unbox ko kanina sa Instagram stories. And upstairs, malinis na. I'm so happy. So, yun lang. Okay, bye. First time ko makakalaro si Don Lobin. Nabagaling ka? Ha? Palang kasing mga barkada niya. Nagte-tennis naman pala. Sana doon ako nagpapa-coach dati. May mga contacts pala sa mga court. This court is in Manuela for 8 tennis. Mag-rally-rally lang kami. Magwawalis pa pala tayo. Nagpaga mo. Hello. Hello sa vlog. Hello po. Hello po. Bakit ang galang? Kanya-kanyang linis, ganon. Magkano rent dito? 50 isang buong araw. Totoo ba yun? Fake news ka eh. 50 pesos daw isang buong araw na. Saka na magsawa. Born out of faith in a world that never floods without flame. Everything's burning down. One in the same. Everything just seems to follow the same. Fuck up, won't change. Okay, I know that every day of life's no more than a test. Roll out of bed and stay alive and bring back another. Ang lakas na ulan. Nakakainis naman, no? Kaya tayo paglaruin daw. Lilipat daw kami ng isa pang court na covered. Pero medyo basa yung baseline. Pero may naka-reserve doon ng 3 o'clock. Sabi nila, hindi na daw dadating yun kasi umulan. So good luck. Tignan natin kung makakalaro tayo. Court number 2. Talaga namang palong-palo daw kami. 2:30 pa lang. So in case na dumating yung 3 o'clock, we have 30 minutes to play. Kaya lang, ang dami alam na court na itong mga to. Life can't get better than this. Life is as good as it gets. To be alive. Oh, what a time, oh, what a time.
I keep on losing focus and faith and hope, so I just keep on hoping that I'll notice. Uy, we're back home. Nakapaglaro din. Na 4 o'clock. Parang dumating kami ng 2:30. Tapos, meron niyang nakaschedule na 3. Na dumating sila. Actually, aga nilang dumating. Pero, 3 o'clock pa naman sila nakaschedule. So, we had like 30 minutes to play. Pinawisan din naman. Hindi na sayang ang output. And then, after, nanood lang kami ng konti ng batang tinitain doon. Nakakatuwa kasi. Tapos, nag-errands lang kami to pick up our laundry. Natutupiin ko ngayon at saka nagpa-JNT ako. Magtatrabaho pa sana ako kasi tinatamad ako. Gloomy. Nakakatamad. So, hindi na siguro ako gagawa ng work. Pero, mag-aayos ako ng mga tupiin. So, that is the ganap of the day. Good morning, guys. It is the next day. I think this will be the last day of this vlog. Today's a Friday and it's November na. Diyos ko, isang buwan na lang tatanda na naman ako. Si Don the Builder tatanda na in a few days na naman. Today's November 1. It's a Friday and we're just gonna be here at home this morning. Mag-work ako. And yun, nagligpit-ligpit din ako kanina umaga. Like everyday, unti-unting ligpit kasi para unti-unti ko silang nauubos. And then, mag-edit lang ako ngayon ng few things. Tapos, 3 o'clock, I have tennis with MM. So, that is the agenda of the day. Wala naman ako masyado ipapakita sa inyo, but see you later. Our ulam for today. And we also have fruits. Namalengke kasi si DTV kanina. Let's eat. It's already 12 o'clock. And I am off to tennis. This is my outfit. Kahapon ang outfit ko is aloe na top. Tapos Shopee na skirt. Dalay ko na lang yung link sa baba. And then now I'm wearing my Lacoste na dress. And let's go. Buti na lang umaraw na kanina kasi umuulan. Nakakatamad siya. What's happening? General cleaning ata silang dabi ko. I ordered this cute anti-vibration kinene. Ka-order din ako ng wrap. Dati pa yung sinasabi saan kaso nakalimutan ko. Kasi yung original pa yung nakakabit. Pero hindi pa dumating. Same store lang yung binihan ko eh. But I ordered this. Pwede ba dalawa nakakabit? Paano ba ito nakakabit? Hiniipit lang na ganyan. Usually kinakabit niya. Ba't may nakikita ko sa Instagram pictures na marami silang nakakabit? My Crocs still matches my outfit of the day. So ito pa yung suot ko. Okay, let's go. Your head's in the clouds. What can one say other than I regret? Apologies tired, explanations unsaid. Don't think she loved you, but that's just a guess. You should have inquired before making a mess. Will it get easier to go? Or are you lying to yourself? Budulan kami guys. Budulin ko ikaw. Ang sarap nito. It's cooling. Hindi ako pinapawisan. Tignan nyo fresh. Nakakasinungaling. Lagi niya itong ginagamit, nakikita ko. Pero naamoy ko kasi, so na-associate ka na yung amoy niya. Cooling pala siya. Cooling cream. Ang sarap. Ang lamig. So after nung one na yon, I still feel cool. Bili kayo. Kung mainitin din kayo like us. Coach. Hi. Oh, miss mo kami? Did you miss us? Ha? Miss us kasi may syrup dyan. Finally.
Sa wakas, nanalo din ang Hinebra. Tatapusin ko na sana yung vlog kanina sa tennis kasi after nagka-migraine ako. But, gusto ko ipakita na nanalo yung Hinebra kasi first win nila. And, this one arrived. So, I wanna unbox it. And I wanna show it to you guys. Tama talaga hinala namin ni Coach na basta hapon na or gabi. Or basta marami na ako nagawa with my eyes, tapos magte-tennis ako. Minamigraine talaga ako after. Kahit naka-contacts ako or hindi naka-contacts. Pero pag morning, hindi naman. Kasi parang masyado kong fino-force yung eyes ko na makita yung ball. Kaya, pag after mga 1 hour, sumasakit at tumitibok na kaya. So, masakit kanina, nasusukan na nga ako. But then, pinilit kong hindi uminom. Kaso nung dumating nga to, uminom na ako ng gamot kasi gusto ko siyang i-unbox today bago ko i-end yung vlog. This one is from Plant Center MNL. I-unbox ko muna dito sa phone ko kasi gusto ko siya i-upload sa TikTok and Facebook. Tapos pakita ko sa inyo later kung anong laman. Pero excited ako kasi ang laki! These are Christmas decors. Like what they sent me last year. Pero ang laki. So excited ako. Guys, here it is. It's so beautiful. Again, a Christmas wreath na ilalagay ko sa front door namin. Sobrang ganda, sobrang bango. These are fresh. Kasi yung guys, ano to? Pine? Tama ba? Pine cone. And then lavender. Ito lang ata yung fake dito. Pero everything is like real, fresh, and it smells super duper good. Oh my god, das ang ganda-ganda. Nakaka-happy talaga. Ganyan din yung sinend nila sa akin last year. But this time, they also sent me this very, very beautiful. Yung siya kalaki, oh, para sa table centerpiece. Siguro dito ko siya oh my god, di ko nga alam kasi wala naman akong space. My god, maganda sana siyang centerpiece sa dining table kung maganda-ganda yung bahay or malaki-laki yung bahay ko. Kaso wala na akong mga ganun-ganun. Pwede din siguro dun sa corner. We'll see. I'll find a place for this. Pero my god, sobrang ganda. Sobrang bango. Pine ko, may eucalyptus, pine, and lavender. Dahil maliit lang yung house ko, every time na binubuksan ko yung package nila na ganito, buong bahay talaga nangangamoy Pasko, nangangamoy ibang bansa. Ang sarap sa feeling. And then they also always send this Christmas potpourri. Oh, Diyos ko. Napakabango. This one naman, I put in our CR dito sa baba. Alam mo, yung ganito ko from last year, kakatapon ko lang this month lang. As in, ito, yung kakauwi lang namin from Japan na parang nagliligpit-ligpit nga ako. Tapos napansin ko parang may amag na pala siya. Ang tagal na kasi nun. Eh, fresh nga kasi to. Eh, hindi ko ma-let go after Christmas. And ano, dahil ang ganda-ganda at ang bango-bango. Kaso yun nga, nagkaroon siya ng little amag. Tinapon ko na. Tapos, ay bago ako. I'm so happy. Tapos itong mga to sobrang naglalast din. I remember yung ganito ko last year. Ganitong time din nila pinadala November. And then March na naka-display pa rin. Ayaw ko pa rin itapon. Nangihinayang ako kasi sobrang ganda at sobrang bango pa din. Pati yung Christmas tree. If you guys are looking for pieces like this, very, very beautiful, fresh na Christmas decor, then check out Plant Center MNL. My God, sobrang ganda. Halos lahat ng sulok ng bahay ko, merong mga dried arrangements from them. Meron doon. Diba? Meron sa banyo, meron pa sa taas. Yung mga eucalyptus ko na dry, it really makes my house smell so bango. Kahit na sobrang tagal na. Kaya itong mga to, my God, ilang buwan na naman ito, mapapabango yung bahay namin. Papagandahin, mapapabango. I am so happy na wala tayong migraine ko. Sobrang sumaya ako. Nakaka-happy talaga. Alam niyo kasi, ever since nagkasakit si Pops, hindi na ako masyadong excited mag-Christmas, to be honest. Hindi na kagaya before. Like, lumaki kasi kami na December is one of the most exciting month of the year. Kasi birthday ko, tapos Christmas. Simula nung umalis na yung mga tao, naghiwa-hiwalay na kami. Nasa US, nasa New Zealand. Dati kasi one big family kami palagi. Pero simula nung nag-alisan na lahat, medyo sad na. Pero mas sad nung nagkasakit si Pops. Kasi syempre, hindi na kami nakakalayo, hindi na kami nakakalabas-labas, hindi na kami palaging nakakapaghanda-handa ng marami kasi maraming bawal kay Pops, mga ganun. So, hindi na ako as excited mag-Christmas. Kasi ang hirap ding mag-celebrate kapag ka mayroong may sakit. So, parang ever since yun, hindi na as festive yung feeling ko kapag ka December. Tapos, last year pa, sa hospital kami, nag-Christmas tsaka nag-New Year's. Kaya yung mga things like this really brightens up my mood and gives me yung holiday spirit kahit papaano.
Start pala ako mawalan ng talagang holiday spirit nung nagka-miscarriage ako kasi parang November din yun. So, December, sad ako kasi nung Christmas na yun, kakapangyari lang. That was 4 years ago. And then the following year, yun nga si Pops nagkasakit. So, ayun na, until now. Kaya yeah, I'm very, very happy. And this thing gives me the holiday spirit again na hindi ko na siya nafe-feel masyado ever since yung mga ganong pangyayari. So yeah, thank you so much, Plant Center. You don't know how much these packages mean to me. Anyway, ayun lang. I just wanna share these beautiful pieces with you and masaya din ako dahil nanalo ang Ginebra finally. So I will end this vlog here. Thank you guys so much for watching Week in My Life here in Manila. I hope you enjoyed it. Because ang tagal nyo nang hinihiling ng vlogs dito sa Manila. Tatapusin ko na yung vlog kasi tomorrow maghapon lang akong tatapos ng mga work na kailangan ko tapusin bago kami lumipad. And then, magpapack na kami. Kasi 3 AM ang flight namin sa Sunday. So, technically, bukas na yun ng gabi, siguro midnight, punta na kami sa airport. Tatapusin ko na yung vlog. Para hindi ko na kayo iintindihin bukas. Hindi din ako sure kung i-vlog ko yung Taiwan kasi that's a work trip. My very first international work trip. So, I'm so excited. Pero, ang requirement kasi nila from me is for Facebook, basically. So, baka mag-focus ako doon and hindi na ako makapag-vlog. We'll see. Abangan nyo na lang. Thank you guys so much for watching. I will see you on whatever the next vlog is. Bye!